Bukas gugunitain ang 40 days ng SAF-44. Kanina nag-alay ng dasal ang iba't ibang mga grupo. Nakikiisa raw ang Malacanang sa paggunita sa SAF-44 40 days. Pero panawagan nila sa mga dadalo sa mga pagtitipon bukas, huwag daw sana itong haluan ng politika. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino. Tama ka dyan, Jessica. Iba't ibang grupo, kabilang na ang pamilya nitong mga nasawing SAF-44 at iba pang mga grupo. Ang nag-alay ngayon ng dasal at syempre nanawagan na rin ng hustisya at kapayapaan bilang paggunita ng ika-4 na pong araw matapos ang madugong engkwentro sa Mama Sapano sa Maguindanao. Minsan nang umantig sa damdamin ng maraming Pilipino ang kwento ng batang si Vanji Pabalinas at ang huli nilang pag-uusap ng amang si Police Senior Inspector Ryan Pabalinas, ang isa sa mga SAF trooper na nasawi sa madugong engkwentro sa Mama Sapano. Then our little girl also said to him, "Daddy, wag ka na lang umalis kasi gabi na. Baka kunin ka lang po ng mga bad guys." Mag-aapat na pong araw na ang lumipas, pero hanggang ngayon di pa rin maibsan ang pangungulila ng paslit, maging ang kanyang inang nagdiriwang pa naman ng kaarawan. Pag namimiss niya po yung daddy niya, kinakantahan niya, or minsan pag nakikita niya ako mag-isa, pinupuntahan niya ako. Nang sabi na, "Mami, andito lang ako." Malungkot pa rin po ako kasi hanggang ngayon po wala pa rin pong justice. Ang mga kaanak naman ni PO3 General Kibete, tanggap na raw ang nangyari kahit pa di maikubli ang kanilang lungkot. Yun ang nagpapagaan talaga totally ng loob namin na hero siya. Na pag nakita kung sino mang kausap namin, proud na proud kami. Yung ganun, yung kahit na masakit. Nagpapakatatag din ang pamilya ni PO2 Omar Nacionales sa Marcos, Ilocos Norte. Tuloy pa rin daw sa pagpupulis ang kanyang kapatid sa kabila ng nangyari. Pero laging kalakip daw ng dasal nila ang tuluyan ng paggamit ng hustisya, hindi lang para kay PO2 Nacionales, kundi para sa lahat ng nasawi sa engkwentro. Kaisa nila sa panalangin ang iba't ibang grupo. Ang Power Quezon City at iba pang organisasyon nagsindi ng mga kandila sa kahabaan ng E. Rodriguez Street sa Quezon City. Nagtali rin sila ng itim na laso para ipanawagan ang hustisya para sa mga nasawing SAF trooper, MILF at sibilyan. May mga nagtipon-tipon din sa Ateneo de Manila University para sa isang interfaith prayer for peace. Kanina sa Pasay, may idinaos ding misa para sa SAF-44 na dinaluhan naman ni AFP Chief of Staff Gregorio Pio Katapang. Ipinaaabot naman ng Malacanang ang pakikiisa sa paggunita ng 40 days ng SAF-44. Suportado rin daw nila ang diwa ng planong March for Justice ng PNP Academy alumni. Pero sana raw, hindi ito mabahira ng politika. Patuloy rin daw silang nakikipag-ugnayan sa pamilya ng SAF-44. Mayroong kabuuang 36 na anak ng SAF-44 ang pagkakalooban ng scholarship ng NAPOLCOM. Tinutulungan ding magkamit ng permanenteng hanap buhay ang mga balo at kapatid. Jessica, kasama na rin sa panawagan nitong grupo na nagrally nga dito, nag-alay ng prayer rally dito sa Quezon City ngayong hapon, ay ang kanilang panawagan na ilathala ang tunay na naging papel ng Estados Unidos sa nangyaring engkwentro sa Mama Sapano. Sa kanilang paniniwala na ang operasyon laban kay Basit Osman at kay Marwan ay nangyari dahil sa pag-uudyok na rin ng Estados Unidos. Jessica. So, Chino, ganyang may statement ang Malacanang na sana wag haluan ng politikaan nila itong activities for the 40 days ng SAF-44 bukas. Alin kaya sa iba't ibang mga activity naka-line up yung maituturing nilang, well, for lack of a better word, no, neutral o yung walang politikang halo? Well, mahirap sagutin yan sa ngayon, Jessica, but what we can observe, no, medyo tama ang observation nitong Malacanang, no, at no, ng palasyo. Dahil nakikita natin over the past 40 days, mula na nangyaring engkwentro, ay iba't ibang grupo nga ang, well, for lack of a better term, ay sumasakay nga dito sa issue. Merong mga
let's say, yung mga leftist groups are using yung issue ng SAF 44 para isulong naman ng kanilang panawagan na pagbitiwin sa pwesto ang Pangulong Aquino. At syempre, pagkundina na rin dito sa sinasabing naging papel ng Estados Unidos sa nangyaring engkwentro. On the other hand, meron din namang mga grupo na inuugnay natin dito sa mga destabilization efforts na ginagamit man bilang rallying cry itong kapabayaan di umano ng gobyerno sa mga namatay na pulis para maglunsad o manghimok ng mga miyembro na sumali sa kanilang effort. So, yung neutral, well, mahirap sabihin sa ngayon, no? Kasi even the families ay sinasabing na impluwensyahan na rin ng mga ibang grupo. At syempre medyo very sharp at very emotional sa ngayon yung mga tao. So wait and see tayo ngayon. No? Pero hindi natin masabi talaga kung ano ang maituturing na neutral in the eyes of the palace ngayon. Pero meron bang activity na sponsored ng gobyerno o ng PNP for the 40th day ng SAF 44? Yes, I think yung ang ating makikita na lamang dito sa ngayon, no, syempre mag-aalay nitong paggunita itong ating gobyerno dito sa mga nasawing PNP SAF. Pero hindi rin maiiwasan na syempre corollary or medyo sa perimeter nito ay meron din kanya-kanyang paglulunsad ng iba't ibang mga aktibidad, no? At well, kanya-kanyang agenda na rin yan, ika nga. At well, wait and see tayo kung anong mangyayari bukas, Jessica. Alam mo, nabanggit mo yung papel ng alleged role ng Amerika dito sa nangyari sa Mama Sapano. Mukhang parang na dead end dun sa puntong yon yung pagdinig sa Senado. So, alin kaya sa mga nagsasagawa ng investigasyon ang magpupursue nito ng tuluyan? Kasi halimbawa, hindi na yata natalakay sa Senado yung drone na lumilipad, yung puting eroplano na mukhang may communications equipment to survey at makinig sa... parang meron siyang kakayahan to spy yung eroplanong yun. Those things hindi masyadong napag-usapan doon sa pagdinig sa Senado. So I just wonder kung ito bang anggulong ito o itong tanong na ito ay ipupursue ng ibang mga nag-iimbestiga like Department of Justice, yung BOI, etc. Jessica, sa pagkakaintindi natin, yung participation or alleged participation ng Estados Unidos dito sa nangyaring operasyon ay nailathala rin at na pagbigay alam din sa mga senador doon sa loob naman ng executive session. Although hindi 100% sure, pero itong information na nakukuha natin. Pero sa ating pagre-research, ito yung sinasabing support role na ginawa ng Amerikano sa operasyon ay pinapayagan din ito under the Visiting Forces Agreement dahil maituturing daw itong technical support at suporta doon sa surveillance at hindi actual combat operation. So, hindi natin alam kung merong investigating body na sa last count natin ay umaabot yata sa 8. Itong mga investigating bodies na tumitingin dito sa nangyaring engkwentro sa Mama Sapano. Kung any one of them will hold yung participation ng US troops, kung meron man, doon sa nangyaring engkwentro at well, kung posibleng may legal action ito or may implication dito sa Visiting Forces Agreement. So hindi pa malinaw sa ngayon yan, pero ang ating pagkakaintindi, allowed yung participation in terms of surveillance, in terms of information sharing, and in terms of technical support doon sa ground troops natin, maging sundalo man ito or law enforcement personnel gaya ng Special Action Force. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.